Good morning po, andito na naman tayo sa DDF Farm. Ituturo po sa inyo ngayon kung paano po ang paggawa ng hydroponics gamit ang DDF Nutrisol for herbs, lettuce, and vegetables. Una-una, ang kailangan po natin ay ito, seedlings. So, patutubuin nyo muna ito sa pamamagitan ng pagtanim sa lupa. So, ganito to. Yung buto, itatanim nyo muna, tapos patutubuin nyo siya ng ganito kalaki. Okay? So, ito na yon ang gagamitin natin. Tapos, kailangan natin ng 3 liters of water. At saka yung ating DDF Nutrisol for herbs, lettuce, and vegetables. So ganito to. Dalawa po ito. Yung isa ay ito. Ito yung capsule. Ito ay para sa water bonsai or hydro-ornamental plants. So, ang gagamitin po natin ngayon, itong para sa vegetable. I-mix po ito sa 3 liters of water. Tapos, ang kailangan po natin ay ito. Ito yung pinaglagyan ng grapes. So, gagamitin natin to. Tapos, itong ating styro cups. Kung meron kayong net cap, mas maganda rin. Okay? Maganda ito for herbs. Maganda rin for vegetable actually. So, ito pa, pumice. Since marami dito sa Zambales, ito yung ginagamit namin. Tapos itong ipa na sinunog. Okay? Ang tawag dito ay carbonized rice hull. So, pinaprocess muna ito. Or, kung meron kayong coco coir, ganito, pwede rin siyang gamitin. So, meron ito sa Ace Hardware, nabibili siya, naka-bloke siyang ganyan. Tapos, i-grate nyo na lang para maging ganito. Sa Ace Hardware po, meron ito. Okay. Ang gagawin po natin muna, gagawa tayo ng bubutasan natin to. Okay. Tapos tatakpan natin ng tape. Ito. Para po hindi pasukan ng lamok. Kasi itong styro cup natin, lalagay natin dito. Be sure na yung gagamitin natin is yung ganito para maganda yung buka niya, butas. Ito yung circular saw. So ito yung ginagamit namin dito. Pag wala kayong ganyan, kuha lang kayo nung lata ng sardinas, painitin niyo tapos idikit yung ganyan para po mabutasan siya. Okay? Tapos on the other side, ito nilagyan namin ng plastic para po pag nilagyan ng tubig hindi po siya natatapon or nababawasan. So check nyo lang. So ito, lagay nyo plastic na ito. Para dito po ilalagay mamaya yung water natin. Okay. So, anong gagawin natin? Una-una, tanggalin natin sa lupa itong ating kamatis. So, usually, pag hydroponics is soilless. So, soilless, tatanggalin po natin yung lupa. So, ang gagawin lang natin yan, may tubig ako rito, ididip lang siya dyan. Tapos, shake mo lang yung ating seedlings, tapos matatanggal na po siya yung lupa. Okay? Pag natanggal na siya, pwede na po natin siya i-transfer doon sa ating styro cup. Okay? Huwag niyo po siyang hayaan na masira itong ating ugat kasi stressful yan sa ugat. Okay? Na-stress niyo din yung tanim natin, yung seedlings. So, ang gagawin natin, itong ating net cap or styro cup, bubutasan po natin yan. Or, kung meron kayong ganito na merong grid or ganito na ang tawag sa amin kasi nito akin-akin ilagari na ganun para sa kahoy na pangputol. So ito ganitong ginagawa namin. Yan. 1 2 3 4. Yan. So magiging ganito po siya. Okay, magkakaroon siya ng butas. Diyan po lalabas yung ugat. Okay? Ganito po ang itsura niya ng isa. Okay? Yung iba naman, kasi net cap, ganyan. Kasi diyan lalabas yung mga ugat niya. So usually, pag wala kayong mabiling ganito, styro cups ang gagamitin natin. Okay? So ang gagawin natin ngayon, kunin natin yung seedlings, lalagay natin dito, tapos lalagyan natin ng pumice. Yan. So, it will hold, no? It will hold
So mag-hold ito. Yan. So pwede na po itong itanim dun sa lalagyan natin ng styro. So hold natin to, isa ito So gagamitin pa natin, for example ito. Ganon din ang gagawin natin. Kuha tayo ng seedlings. I-shake natin. Tatanggalin natin yung lupa. Tapos lalagay natin dito. So doon sa ginamit na carbonized rice hull, ganun din. Ilalagay mo lang din siya. Yan. So, ayan. Isang klase na yan. So, dalawa na. Yung isa naman, yung sa coco coir, ganun din. Kuha rin tayo ng seedlings. Ilalagay din natin siya rito. Pero ang gagamitin naman natin to, itong coco coir. So, ilalagay lang din siya dyan. Ayan. Para lang mag-hold yung tanim. Okay? So, ito. Kung mga maliliit naman na ganyan, maliliit din na butas yung gagamitin mo, na kasya rito. So, make sure na yung gagamitin yung butas, kasya doon sa paglalagyan yung cup. Diba? So, ito na. Gagamitin na natin yung ating DDF Nutrisol for herbs and vegetable. Ang gagawin po natin, take this off. Ihalo mo lang siya sa 3 liters of water. So pag naihalo mo na siya, sikirap, tutunaw na kaagad yon. Okay? So ito. So pwede na itong gamitin para sa ating hydroponics. Okay? So ang gagawin natin, for example, ito is lalagyan na natin ng tubig. Tapos, pag nalagyan na siya ng tubig, usually ganyan yan eh. Okay? Ito. Gagamitin natin. So, ang gagawin natin dyan, pag may tubig na siya, ilalagay nyo lang ito dito. Yan. Okay. Yan. So, pag nailagay na siya, ilagay nyo na sa nursery ninyo. Okay? Ganon lang po kasimple ang paggawa ng ating hydroponics. Sa mga nakakaalam about DDF Nutrisol, ito po yung ginagamit namin ngayon for water bonsai and or hydro ornamental plants. So naka-capsule na po siya. Capsulated na po siya. Sa isang capsule is 3 liters of water din. So pwede ka na magpatubo ng ganito. This is a plant na pinatubo namin from stem. Okay? Ito naman, ito yung mga ornamental plants na hindi mo na kailangang patubuin. Ito yung galing na siya sa pot na nasa soil. So, from soil, tinanggal namin yung kanyang lupa, itinransfer siya rito. Okay? Napakasimple. So, napakadali lang po. So, yun po ang hydroponics na ating ginawa ngayon. It's kung gusto ninyong magkaroon ng sarili nyong tanim sa inyong bakuran, napakadali po. Ganun lang po ang gagawin natin. At maraming salamat and good morning.